Matapos personal na dumalaw si Senator Bato de la Rosa kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno sa Sitio Kapihan ay kumbinsido na ang senador na ang samahang ito na SBSI ay isang kulto. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult, andon makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto. Sino bang matinong tao na iinom ng tae ng kambing para gumaling siya? Sa pakikipag-usap raw nito sa mga residente, tila handa na ang mga sagot na pabor kay Aguila at pinagtatakpan pa ito taliwas sa mga isinalaysay ng mga testigo sa Senado. Dagdag pa ng senador, wala umanong sinyales na may private army o kung anumang laboratorio ang Sitio Kapihan. Napaghandaan din raw ang pagbisita ng senador dahil tila fiesta ang nangyari. Ang ocular inspection ay kasama sa ongoing na kaso na dinidinig ngayon sa Senado. Dagdag naman ni Senator Risa Hontiveros sa isang interview, quote, hindi bababa sa 22 child marriages sa loob ng Sitio Kapihan ang formal ng naitala ng DSWD. Ang nakakalungkot pa, kumpirmadong ang ilan sa mga child marriages ay nagbunga na rin ng mga anak. Walang maayos na listahan at record keeping ang SBSI ukol sa mga namatay sa loob ng Sitio Kapihan, lalo na kung saan nakalibing ang mga pumanaw at kung ano ang kanilang ikinamatay. Malinaw na paglabag yan sa batas. Unquote. Mapaparusahan na ba si Sr. Aguila kung kumbinsido na kulto ang SBSI? Kayo mga kababayan, ano ang inyong opinyon? Komento nyo lang sa ibaba at pag-usapan. Po na sa findings po ninyo aside from the marriage part? Yun doon kasi tayo nakatutok no, sa mga violation ng karapatang pantao ng mga lalo ng mga minor de edad. Pero yung kanilang monetary or yung kanilang sustenance sa group, yes, ay hindi natin masyado natalakay, pero ang alam natin diyan yung external support, wala tayong narinig na external support. Ang nangyari lang, yung support na nakuha nila is from within, from the members themselves na nahikayat nilang umakyat sa kapihan. But before that, ang requirement is ibenta nila yung kanilang mga ari-arian doon sa lowlands, yung kanilang mga yung kanilang bahay, lahat ng kanilang material positions, ibenta nila at around 60% of the proceeds ay kanilang i-contribute doon sa coffers ng kanilang grupo sa SBSI. So, yun ang ganang pamamaraan. Okay. Kanilang mga pera. Senator Bato, ano ho ang end part natin dito? Kasi parang malateleserye itong nangyayari na ito. Kung sakali ho na makukulong itong si Sr. Aguila nila, ano ho mangyayari dito sa Socorro Bayanihan? Mabubuwag na po ba ito o meron hong mag-handle, tututok, magbabantay from the local government or from the national government to help them na masustain yung kanilang kabuhayan para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay at mawawala na yung mga pang-aabusong sinasabi ho natin? Well, alam mo, yung mga tao dyan sa loob ng kapihan, alam kong they are facing a dilemma sa ngayon, no? Dahil nga, unang-una, yung may mga membro dyan ngayon na hindi lang pala pulis at mga maestra ang nandyan sa loob. Meron pang may mga Bureau of Fire Protection personnel, may mga BGMP, may mga sundalo. At sa ngayon, dandahan na silang nakikiusap sa Bureau of Fire. According to General Puracan, nakiusap ng mga membro dyan na dating fireman na ma-reinstate, bumalik sa serbisyo. Parang nagsisisi sila sa kanilang ginawa. But it has to go through a process. Yeah. As far as yung end state na tinatanong mo, posible maraming pwedeng mangyayari kapag progress yung kaso nila at malabasan sila ng warrant at ito magiging non-bailable, yung involved ng mga officers kasama na si Sr. Aguila ay siguradong makukulong. At ewan ko lang kung magkakaroon ng leadership vacuum, kung walang magte-take over, or kung makapag-decide ang DNR
the regulating agency nitong lupa na ito, lupa na kanilang inukupa na babawiin pa from SBSI, Oo. din malaking problema yan ng local government ng Socorro kung paano nila hanapan ng paraan na makabalik sa mainstream community ng Socorro yung mga taga-kapihan. Ganun talaga kung pwedeng sabihin natin na sindikato dahil nga requirement nila no sa pag-akyat doon sa kapihan ay kailangang ibinta nila yung kanilang mga earthly possessions, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga pamamaha, yung bahay nila, ibinta nila at around 60% of the proceeds of which ay mapupunta doon sa SBSI. So parang merong scheme na ginagawa. Nagastos na yun rin sa meron mo silang mga studio doon na pinagawa, mga radio station. Aba, sus, parisip ko. Gastos na yung pera nila. Patay. Ma-advise natin kung meron pang naiwan na pera, may pera pang hawak yung association na yan. Kung gusto ng mga miyembro na magpa-refund, siguro they have to be compensated yung kanilang ibinigay. Why not i-freeze muna kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin muna ng gobyerno. Kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka ibinaon sa lupa. Titingnan Lubong ba? natin kung ano magiging hakbang natin dyan. No? Kung meron silang mga bank accounts, existing bank accounts. Pero titingnan natin dahil alam ko may mga advisor dito, mga legal advisor dito sila na mga abogado kung anong dapat gawin. Baka titingnan natin. That would form part of our recommendation. Andun sila, no? Ang may hawak sa kanila ngayon yung DSWD at saka yung local CS, yung civil yung local DSWD ng Socorro. Okay. So at yung kanila gusto niya ay recognizers na rin ng IACAT, no? Yung interagency for yung against human trafficking. Yes. So ando na. Safe na po sila. Safe na sila. Oo. Senator, kung sakali mapatunayan natin na nagsisinungaling itong leader, si Senyor Aguila, kung sakaling mapatunayan natin na talaga nagsisinungaling sila, kasi they are under oath, hindi po ba? Ano ang mga posibleng consequences na harapin nila para sa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig ngayong umaga? Pwede natin silang makasuhan makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Pero sa ngayon nga nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga membro ng komite na sila ay nagsisinungaling. So yun, kaya nga sila sinight in contempt dahil nga nagsinungaling sila.